sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya. Tayo'y magkaisa, kasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipagsigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Ibig mo ang siyang himig, biyaya mong walang hanggan, sapagkat sinabi mong hindi iiwan, kahit nasaan pa man di pababayaan. Oh, pinagpala ang buhay ko ay pinagpala, ang buhay ko ay paganda ng paganda, pagkat si Jesus ay kasama. Buhay na ganap, buhay na kasiya-siya, ito ang nais niya para sa akin at sa'yo, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Umaga po, Happy Lord's Day! Pakibati naman po yung katabi ng Happy Lord's Day. Nasa likuran, nasa side, ayan. Pakigreet nyo naman po. Magbatian po ang bawat isa. Bago pa tayo magsimula ay muna tayo po, magbibigay muna po tayo ng ating mga mahalagang announcement sa umagang ito. Ayan, meron pong life class batch mark begins this week. So after po ng first service, ay meron na pong gaganapin. And online life class naman po is on Saturday, October 21, 2023. Ayan po. At meron pong men's fellowship and visitation meeting place po, prayer house at 3 p.m. So lahat po ng mga kalalakihan ay meron po kayong gaganaping fellowship and visitation. So, calling all the young professionals na narito ngayon. So, meron po kayong JPEG Fellowship, October 15, ngayon po yun, at 5 p.m. sa Kalye, Mabini, MacArthur Highway, Longos, Malolos, Bulacan. Ayan. So, this October po ang ating mga kaganapan. Ayan, unang-una po, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at dumalo at nakigbahagi sa ating nakaraang Worship a Blaze Fire Conference. Sino po dito yung naka-attend kahapon? Meron ba yan? Kaway-kaway. Ayan, God bless you more po. At alam ko na kayo po ay handang-handa na para magpuri sa Panginoon because we talk about worship. Worship na kung saan po ay may kinalaman sa puso, sa skill, at sa blessing na meron po kapag tayo ay nag-worship. Na Nights of Fire po continues every Thursday, 7 p.m. at the Worship Center, October 19, Area 3.
October 26 ay worship team naman po ang in charge. So prayer for donation Saturday at 7 a.m. at the Worship Center. October 21 ay Area 1 ang in charge, and then October 28 ay Area 2. So Pastors Appreciation Month po tayo ngayon. So let's show our support and love upon our pastors on our joint service. So may joint service po kailan yon? October 29. So wag po tayong maliligaw. At meron pa po tayong pagkakataon at panahon para makapag-prepare for our dear pastors na mabigyan po sila at ma-appreciate po sila ngayong month na to. Anything po na pwede pong magbigay encouragement, magpasaya sa kanila sa month po na ito. And I also have 12 Sundays of Christmas. Get your raffle stubs at the ushering table and drop it to our Christmas drop box. So meron po yan sa likuran. So 12 Sundays po, yun lang po yung ma-qualified para sa ating raffle. Then Ministry Sunday, kung kayo po ay mayroong tinatagong skill, ilabas nyo na po yan. Meron po kayo, kinakausap po kayo ng Panginoon para mag-join sa mga isa-isang ministry. Narito po ang ating ministry. Sunday po on October 22, 2023. On all services po, get involved in the ministry and be a blessing to others. Meron po tayong kids ministry. Yan, kung gusto nyo pong magturo doon. Youth ministry or iClick, Young Adults Ministry or JPEG, Women's Ministry, Men's Ministry, Ushering Ministry, Music Ministry, Media Team, Dance Ministry, and Maintenance Team. So sa dami po ng ministries na nabanggit, for sure, meron po kayo dyan kabibilangan. So get involved na po kayo dito at ipagamit po natin yung ibinigay ng Panginoon na talento at skill ng bawat isa. And we also have Encounter God Weekend on November 1 and 2. For more info, contact our life class or your life class leaders on November 1 and 2. So 90 Days Fire Challenge updates. Nasa day, ano na po? 43. Day 43 na po. Ayan. Okay, today's reading po is Spark and Ignite is Mark 15, and A Flame and a Blaze ay Romans 1-3. So keep the fire burning, catch the fire, and sign up. Ayan. So sign up din po in our day at the altar this October. Spend time with God, either alone, by partner, or group here at our dearest church. Ayan, so yan po, and kung may bulletin po kayo, pakitignan na lang po dyan yung mga, kung gusto nyo pong magpa-pray, meron po through phone, social media accounts, email, and even sa address po, meron po nakalagay dyan. Ayan, at bago po lahat, syempre unahin muna natin ang pagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino po dito ang sa bahay pa lang nakahanda na ang kanyang sobre o mahilig mag-uwi ng sobre? May mga kilala akong ganun nag-uuwi na po sila ng sobre para pagdating ng kanilang pagpapala, naka-separate na agad siya para hindi na siya magalaw, tapos didilaan na agad. Didilaan. Okay. I-scotch na para hindi na magamit, hindi na siya mahawakan. So before we give po, I just want to share with you the 3 types of giving in the Bible. So meron pong 3 uri o klase po ng pagbibigay sa Panginoon. Unang-una ay tithes. So ang tithes po is the first 10% God decided the amount, and it is an offering that we give by commandment. Therefore, tithes is a command. Kaya po tayo nagbibigay dahil ito ang command ng ating, ito'y utos ng ating Panginoon. In Malakay 3:10, which is bugbog na rin to, alam na po natin ang verse na ito tungkol po sa ating ikapu. Next po ay ang offering. Ano naman po ang offering? Is over and above the tithe. It is whatever amount that you want to give over and above the tithe. The amount is up to you. Yan. And not commanded, but it is up to you, and it is an offering that we give by love. Kung yung tithes po ay by commandment, ang offering po ay we give it by love.
Doon pa lang po yung pagmamahal. Next po ay the extravagant offering. So, ang extravagant offering is the unreasonable amount or an offering that is often led by God is specific to you. It is an offering that we give by faith. Bakit by faith? Kasi ito yung kinausap ka ng Panginoon for a certain amount na pinabibigay sa'yo. Okay? Na ito ay spirit-led. Iba po yung offering, iba pa po yung tithes. So, meron po tayong tatlo. We give by command, we give by love, and we give by faith. Kung meron po kayong gusto, kahilingan at kinakausap mo ang Panginoon at kinausap ka rin niya na itong certain na amount ito ay para dito at itinatanim mo, ito ay nangusap sa iyong Panginoon, therefore, yun ay pagbibigay sa pananampalataya or faith po. Ayan, kaya ready na po ba tayong magbigay sa Panginoon ng ating, okay, tatlo po yan. So, tatlo at hindi pwedeng wala dyan sa tatlo. Okay, yung dalawa dyan, laging magkasama. Amen po ba? Okay, kaya hawakan po natin ang ating mga ibibigay. Tayo na po tayo. Ayan, at tayo po'y masaya na magbigay sa ating Panginoon. For God loves a cheerful giver. Bawal pong nakasimangot habang nagbibigay. Amen. Ayan. Para sa akin at sa'yo, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yan. Kala ko na magtutuloy. Yan, ako. Ang sinin natin habang nagbibigay. Maganda ng maganda. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, Amen. pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Amen. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga offerings. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pusong mapagbigay. Naway balik mo to, Panginoon, ng 100-folds. At ikaw po ang nakakaalam lahat na may pangangailangan, may itinanim. At kung meron kang kinausap, Panginoon, ay ikaw ang talag magbibigay nito, Panginoon. Tutupad, O Lord God, at pagpapatunay na ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako ay totoo, Panginoon. At ito ay mangyayari. Kaya patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Lahat po na nakangiting puso na nagbigay sa iyo ay patuloy mo po na i-bless sa lahat ng aspeto at sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, ikaw ang mapapurihan, malwalhati. In Jesus' name, Amen! Amen! Ayan! So, hindi na po natin pakatatagalin. Alam ko, excited na po ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon. Kaya tayo na po tayong lahat. Ayan, at tayo po isasamba sa Panginoon. And before that, I just want to share another verse or another word para po tayo ay lalong sumigla. Ayan, sa Psalms 100 verses 2 to 4, ang sabi po, worship the Lord with gladness. Tingnan mo ngayon katabi mo kung siya ay may gladness. Mukha pa lang, o mata pa lang, dapat nakangiti na. Amen? With gladness, come before Him with joyful songs, which we're going to do para, eto po, tayo gagabayan ng ating mga musicians with joyful songs. And know the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving. Yan. Punong-puno ba ng pasalamat ang bawat isa? Amen. Thanksgiving and His courts with praise. Kaya biblical po talaga ang pagsamba. And give thanks to Him and praise His name. Sabi nga po nung natutunan namin kahapon na hindi po bababa ang blessing kung wala or hindi bumaba ang presensya ng Panginoon. So kung gusto po natin ng blessing, kagalingan, dapat po nandoon yung presence ng Panginoon. Dapat po ay bumababa ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya kung meron
Panginoon, at alam namin na sa umagang ito ay may gagawin ka at pupunuin mo ang lugaring ito, Panginoon, ng presensya mo at walang uuwi, Panginoon, na hindi mo pinagtagumpay, na hindi ka, Panginoon, nakaniig at hindi ka nakatagpo sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa presensya mo. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Hayaan mo, Lord, mapangiti ka namin sa umagang ito ng aming papuri, ng aming tinig, ng aming palakpak, ng aming sayaw, Panginoon. Lahat ng aming gagawin sa umagang ito ay para sa iyo. Kaya salamat po, Diyos. Dakila ka, malalati ka. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Malaya po tayong umawit at
pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Sige, purihin mo, Panginoon. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Sige, sabihin mo sa Panginoon, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Sabihin mo sa Panginoon, hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Purihin ka, O Yahweh. Isang pa, purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, kat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luluwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Hallelujah! Purihin ka, O aming Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Papurihin ka. Tuligan, Panginoon. Punuin ang lugarin ito.
sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hindi nain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin. Amen. Kami katagpuin. Mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pa nating awitin, hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba. Amen. Nasamba, hallelujah, Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipang aming panalangin, Panginoon, sa hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sumama Sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan
namin pinupuri aming Panginoon. Patuloy namin tinataas ang iyong pangalan. At patuloy kami nagpapasalamat sa iyong suktulang biyaya na ibinigay sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kagaya ng masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng
sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa presensya mo na laging nasa amin at sa aming kalagitnaan. Narito ka ngayon upang patuloy ang iyong bayan ay samahan. Salamat po, O Diyos. Hallelujah, na sa katotohanan na lagi kang naririto at lagi ka naming kasama. Dahil sinabi ng iyong mga salita, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya Panginoon, ikaw nga po ang aming blessed hope. Hallelujah, na kaanuman ang dumarating sa amin, nariyan ka upang kami tulungan, palakasin, iligtas at ingatan. Purihin ka, Ama, sa iyong lahat ang kalwalhatian, ang papurit, pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen! Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Pwede pong magpatulog. Praise you, God. Thank you. Thank you, Jesus. Keep it dyan. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Panginoon na kanina po ay naririto na. Amen. Hallelujah. At gusto ko po kayong bahagina ng kanyang mga salita. Napakaganda po ng Worship Ablaze kahapon. Kaya kung wala po kayo rito kahapon, marami po kayong na-miss. Amen. So, yung iba po, i-share ko sa inyo yung nangyari kahapon. Ang ating pong talata at ang ating pong pag-aaralan ngayon, the Lord is one. Deuteronomy 6, 4 and 5. Tunay po ang gusto kong sabihin ngayon. Pamagat po ng aking share ay, be a God's carrier. Hallelujah. Sabi po roon sa Deuteronomy 6, 4 to 5. Andiyan na po ba? Yan. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sabi rin po ng Mark 12, 29 to 31. Hallelujah. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord our God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with all your strength. The second is, this is love. This is, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Yun po. Sa New Testament po, hallelujah, ay naroon po rin yung sinabi sa Deuteronomy 6, 4 and 5 na sabi ron, the Lord is one. At ang utos ng Diyos, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kasama pa yung mind. So, ang pinakamaganda pong example na yon doon, kung talagang mahal natin ang Diyos, sabi po na isang speaker kahapon, kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi ka malilate. Bakit? Kasi excited ka na makapagniig sa Panginoon. Di ba kayo, pagka kayo may ka-date, talagang agap na agap, talagang nagpapaganda kayo. Hallelujah.
naagahan nyo, lahat piniprepare niyo na maganda para sa Kanya. At lalo na yung pagiging late. Kasi kung talagang mahal natin ang Diyos, hallelujah, tatagpuin natin siya sa time, tamang oras. Kung mahal natin ang Diyos, kakalimutan natin yung ating sarili. Minsan, kaya tayo nahuli kasi marami tayong ginagawa sa sarili natin. Nagpapaganda, hallelujah, nagbibihis ng maayos. Maganda naman dahil yun ay para sa Panginoon. Pero kung isasuffer mo na ang time ng Panginoon, wag po mga kapatid. Di bali nandito ka na magpaganda. Ganun po ginagawa ko kasi kami unang sinusundo Minsan di pa ako nakakapolvo Nandoon na po si Brother Dong. So dito na ako nagpopolvo. Hallelujah. Dito na ako nag-lipstick so nag-aano man. Purihin ang Panginoon. At ganyan po, siguro po, iba po talaga yung dalaga. Iba po siguro yung walang pamilya kasi talagang puro sa Panginoon ang tingin ng puso mo. Puro sa Panginoon ang paghahanda mo. Minsan nga po, nung mahabang buko, may nagsasabi sa akin, Pastora, pagkayari ng first service gugupitan kita. Tumanggi po ako, baka ako maalangan dahil second service speaker ako. Hindi po ako pumayag kasi ang gusto ko yung walang makakasabgabal sa paggamit sa akin ng Panginoon. Amen. So, purihin ang Panginoon. Dito po natin mapapatunayan sa Diyos na mahal natin siya kung siya ang laging inuuna natin. Kung nagwa-worship po tayo, nakatuon lahat ang ating kaisipan, binibigay natin lahat ang ating lakas. Hallelujah. Paano po kung ang kaisipan natin ay nasa bahay? Hallelujah. O nasa ibang bagay na hindi ka pa man natatapos, niisip mo na pupunta ka sa mall at pupunta ka sa kainan. Ano kaya ang masarap na ulam? Ano kaya ang mga sales ngayon sa mall? Kailangan po, pag nagwo-worship tayo sa God, si God ang sentro ng ating kaisipan. Amen po ba? At wag po natin ikahiya, minsan ang magtaas ng kamay. Kahapon po, may katabi po ako, nakaganon. Sabi ko, bakit taas mo yung kamay mo? Alam mo ba na pag tumaas ka ng kamay, surrender yan sa Diyos. Pag surrender sa Diyos yan. Nakita tuloy na yung speaker, sinabi, nagsuot ka kasi ng bagong damit, kaya hindi ka makapag-concentrate. Ayos ka ng ayos. Sana luma na yung sinuot mo. Sabi niya gano'n. Hallelujah. So, napansin ko po yung kaya sabi ko sa kanya, hallelujah, itaas mo yung kamay mo, surrender yan. Patanda ng pag-surrender mo sa Diyos. Hallelujah. So, ang Panginoong Diyos po, ang ating Ama, ang unang umibig sa atin. Sabi ng 1 John 4:19, hallelujah, hindi sa umiibig tayo, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Kaya po kung inibig tayo ng Diyos, kailangan naman po ibigin din natin ang Diyos. Amen. Sabi nga sa kanta, lahat ng karumihan mo tinanggap. Hallelujah. Niyakap ka ng Panginoon. Siya nga na banal, namatay para sa iyo. Walang kasalanan, namatay para sa iyo. Ikaw na makasalanan, dapat na mamatay. Pero siya ang namatay para sa iyo. Hindi na ikaw. Hindi na ikaw ang pinarusahan. Kaya ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya ano naman ang maisusukli natin? Pagmamahal din sa Kanya. Hallelujah. Kaya sinabi ko po God's Carrier. Kasi ang pangalan ng church natin, Love Fellowship Church. Amen. Kailangan po tayo ay makakitaan ng love. Una, sa ating Panginoon. Pangalawa, sa ating kapwa. Sabi nga, yun daw ang second commandments. Love your neighbor as yourself. Alam niyo po na ang Panginoon, ang pagsubok niyo po niya sa atin, kung talagang mahal natin siya, makita natin sa kapwa natin. Makita na minamahal natin ang ating kapwa. Na kahit yung kapwa natin na naka-open sa atin, nagawan tayo na hindi maganda, mahalin mo pa rin siya. Hallelujah. Sabi rito sa Leviticus 19:18, do not seek revenge or bear a grudge against one of your people,
but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Huwag daw tayong magiganti o huwag tayong magtanim ng galit sa mga tao, lalo na kapananampalataya natin. Sa halip ay mahalin natin sila kung paano minamahal natin ang ating sarili. Ikaw, kung gusto mo, huwag masasaktan ng damdamin mo. Siyempre, yung kapatid mo, huwag din masasaktan ng damdamin. Ikaw, ayaw mo magutom, kaya yung kapatid mo, gustuhin mo rin na mabusog. Pagka walang pagkain, bigyan mo. Hallelujah. Kapag ikaw ay, sagana sa damit, madaming damit, nakita mo yung kapatid mo, hallelujah, yun din sinusuot, lumay sinusuot, bakit hindi mo bigyan kung marami kang damit na magaganda pa naman, di ba? Purihin ang Diyos, doon natin maipapakita yung ating pag-ibig sa ating kapwa. May nabasa nga ako sa Facebook, sabi, hallelujah, be kind every time, everywhere, anywhere. Sabi, alam nyo, ang pag-ibig ang nangungusap sa mga bulag, hindi nakakakita. Pero pagka yun na iniibig mo, kamukha ni Pastor Amante, lagi mo kinakausap, inaakay mo, napipil niya yung love. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga hindi nakakakita, sa pilay, kagaya ko, pagka may umaakay sa akin, may umaalalay, napipil ko yung love. Doon nga po sa inaatanan namin si MF, nagsasabi yung chairman pa naman namin, sabi ng chairman namin, salamat po Eka sa inyo. Wala pa naman akong ginagawa ron, nag-a-attend lang ako. Hindi man ako nag-share sa flag ceremony. Hallelujah. Salamat po ako sa paglilingkod niyo sa Diyos. Dahil siya nga yung chairman namin, siya maraming ginagawa. Maraming salamat po sa paglilingkod mo sa amin. Ganyan po pinapahalaga ng mga mananampalataya, ang bawat mananampalataya. Ipinakikita po ang pag-ibig, ang pag-a-appreciate. Kaya naman ang mga tao, kahit naka-open sa inyo, syempre meron ding magandang mga ginagawa iyon. Kaya pag may magandang ginagawa, papurihan ninyo. Hallelujah. Kung may nakikita kayong maganda, sabihin ninyo. Mukha si Sister Tin Joy, nakita ko maganda yung kanya pilikmata. Sister Tin, beautiful as natural. Diba? Hallelujah. So, papurihan ang dapat papurihan. Magalak kung nagagalak siya. Malungkot kung maglulungkot siya, may sakit siya, ipag-pray mo. Hallelujah. Kung nangangailangan siya, bigyan mo. So praise God, wag daw tayong maghiganti kung nagawan tayo ng kasalanan o wag tayong magtanim ng galit sa mga tao, lalo na sa ating kamananampalataya. Sabi sa Leviticus, sabi, babasahin ko sa Tagalog, huwag kayong magtanim ng galit sa inyong kapwa, sa halip makipagkasundo sa kanya, sa gayon hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Minsan kapag ikaw ay hindi nagpatawad ikaw pa nagdadala ng bigat Hindi ka makatulog. Ano kaya gagawin ko doon? Ginawa niya ako ng masama, kaya kailangan, ano ba gagawin ko doon na makakasakit sa kanya? Wag po natin gagawin yon na mananakit tayo ng kapwa dahil sinaktan tayo, kundi tayo ay maniwala sa Panginoon na siya ang gaganti. Hallelujah! Siya ang gaganti para sa atin. Sabi nga rito sa Efeso 4:31-33, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate for one another, forgiving each other just as Christ and God forgive you. Amen. Wag daw tayo, sabi ko nga, wag tayo magtanim ng galit o tayo ay magsasabi pa na nakakasakit, yung magmumura o magsasabi ng malisya. Sa halip tayo ay maging mabait, maging maawain sa isa't isa at patawarin ang bawat isa. Dahil mga kapatid, pinatawad tayo ng ating Panginoon Diyos.
alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Hallelujah! Para hindi ka magkaroon ng bigat na dinadala sa iyong buhay. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Yan ang utos ng Diyos. Ayun. Ang sabi roon, sa halip na tayo ay magkaroon ng sama ng loob, puot, galit, wag na kayong mambubulyaw o manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah. Ang sabi nga ng Galatia 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah. Kung mangyayari lamang po na ganoon po ang gagawin natin sa buhay natin, yung hindi lang yung sarili natin, minamahal natin, yung kapwa rin natin, minamahal natin, alam mo, mabubuhay tayo ng maligaya. Amen po. Mabubuhay tayo ng matiwasay, may kapayapaan sa isa't isa. Sabi ng 1 John 4:19-21, we love because He first loved us. Yun nga sabi ko kanina. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Sabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero muhing-muhi ka naman sa kapatid mo. Ayaw mo makatabi, ayaw mo makita. Hallelujah. Ikaw daw ay sinungaling. Meron ba ritong ganon? Sabi nung iba, oo, pintatawad na kita. Pero yung ginawa niya, hindi mo malimutan. Ang tunay na nagpatawad, nalilimutan yung ginawa sa kanya. Sa halip, tayo mga Kristiyano, yung mga ginawa sa iyo na hindi maganda, sabihin mo, Lord, ikaw na po ang bahala sa taong iyon. Ikaw na po ang mangusap sa kanya para siya ay magkaroon ng magandang kalooban, magbago kung ano man ang kanyang ginagawa sa ngayon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang sabi nga, if anyone says, I love God, yet hates his brother, whom he has seen. Hallelujah. Cannot love God whom he has not seen. Yun yung kapatid mo, sabi ni Juan, yung kapatid mo nga nakikita mo. Hindi mo magawang maibig, pero ako pa kaya na hindi mo nakikita ang maibig mo? Hindi pala kapanipaniwala sa Panginoon yun eh. Kapag hindi tayo marunong umibig sa ating mga kapatid. Amen ba mga kapatid sa pananampalataya? Kapag hindi tayo marunong umibig sa ating mga kapatid, ay tunay na hindi maniniwala ang Diyos na iniibig natin siya. And sabi sa 21, and He has given us the command, whoever loves God must also love his brother. So, ang commandment po ng Diyos, ano po yung commandment? Sabi po, ang commandment, utos. Hindi po ito pakiusap. Ang utos po, lalo po ng Diyos na nag-utos, ay dapat sundin. Dapat sundin kapag ang Diyos ang nag-utos. Hallelujah. And He has given us the command, whoever loves God must also love his brother. Sino rito ngayon nagmamahal sa Diyos? Amen? Amen. Kailangan mahalin natin ang ating mga kapatid. Kahit sino pa siya, kahit ano pa ang ginawa sa atin. Hallelujah. Ang sabi ng Diyos, mahalin natin siya. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, mga
Ang sabi ng 1 John 4:20, nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya nagawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? At sabi ng 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umibig sa Diyos. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. At alam niyo po ba, sa 1 John 2:9, sabi roon, siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ayun. Kapag pala napupuot ka sa kapatid mo, nasa kadiliman ka pa, wala pa sa iyo ang liwanag ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Pag napupuot ka sa iyong kapatid, nasa iyo pa ang kadiliman, wala ka pa sa liwanag ng Diyos. Hallelujah. Sabi roon, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Hallelujah. Kung ikaw ay nasa liwanag, hindi ka magiging katisisuran. Sabi nga, yung pagkakasala ng iba. Nasa liwanag ka, kaya kung nasa liwanag ka, hindi mo papansinin kung ano ginagawa sa iyo ng iyong kapatid. Oo, ikukorek mo siya. Pero, hindi ka magsasalita sa kanya ng masama. Amen? Hindi ko naman sinabi na wag magbago yung mga kapatid na yun. Ikukorek natin siya, pero wag kang magsalita ng masama sa kanya. Kasi mahal mo siya Ayaw mo masaktan ng damdamin niya, kagaya ng ayaw mo masaktan ng damdamin mo. Amen? Kaya nga, love your neighbor as yourself. Ngunit ang napupuot ay sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman na kanyang pupuntahan. Yung palang mga tao na sabi minamahal niya yung kapatid niya pero napupuot siya, tatanim siya ng galit. Sabi, kala niya nasa liwanag siya pero nasa dilim pa siya. So hindi siya aware kung ano nangyayari sa buhay niya. Gusto ba niyo na hindi niyo alam kung ano nangyayari sa buhay niyo? Sabi nga, kailangan yung liwanag at liwanag, yung dilim ay dilim. Hallelujah. Kayo ba nakita ninyo na yung presensya ng Diyos? Sino rito ang nakakita ng presensya ng Diyos? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung presensya ba ng Diyos na nagpakita sa iyo, maliwanag, na parang rays of sun, na halos ikaw ay hindi mo na siya makita. Yung liwanag na lang ang nakikita mo. Hallelujah. Kapag kayo pala'y ganoon na hindi natin minamahal ang ating mga kapatid, hindi nyo makikita ang Diyos. Amen? So mapapalad daw ang mayroong mabuting puso, pure heart. Blessed are the pure heart, for they will see God. Amen. Hallelujah. Maging tunay ang ating pag-ibig, mga kapatid. Kaya pure heart, tunay ang pag-ibig. Amen. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Hallelujah. At alam niyo ba, sabi rito sa 1 John 3:16, ito ang katumbas ng John 3:16 Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kapatiran. Para sa atin yon. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay sa ating mga kapatiran. Kahit pala mga hulugan ng buhay natin ang pag-ibig natin sa kapatiran. Gustong-gusto ng Diyos yun. Alam niyo, meron akong kapatiran na nag-mission ako doon sa Pasig. May kapatiran ako nakilala doon, nag-aaral sa Bible School. Alam niyo noon sa Bible School na pinag-aralan niya, meron mga balon. May nahulog na bata roon. Marami hata Tapos sinagip niya.
Nung sinagip niya, yung huli na sasagipin niya, siya naman ang nalunod. Totoo pong buhay yun. Siya nalunod. Yung tao na si Brother Jimmy, taga San Miguel, dito sa atin. Siya ang nalunod nung sinagip niya yung bata na yun na nasa balon. Kaya po ba natin gawin yung ganoon? Minsan nga sa pagkain lang pagkuha ng pagkain una-unahan Hallelujah, una-unahan pare-parehong gutom, ayaw magparaanan. Dapat pagka nakapila, yun nauuna. Siya ang mauuna talaga. Huwag ka makipag-unahan. Praise God. Minsan dito, dahil ako'y pastora, minsan, gusto kong magturo sa iba. Pero alam ko, may nagtuturo na ron, ayaw kong maka-offend. So yung walang nagtuturo, yun ang tuturuan ko. Hallelujah. At sa halip, i-encourage ko pa na magturo yung mga taong yun na turuan niyang mabuti yung kanyang tinuturuan. Amen. Wag po tayong mga agaw ng tinuturuan na iba. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Minsan nga po may nagpa-pray sa akin gabi, mag-aalas 10. Pa-pray po, pastora, na magkaroon ng trabaho. Kaya lang po, baka may magalit. Ganun ang kaisipan nun kasi medyo bago pa. Baka po may magalit. Merong naghahawak sa kanya. Wala naman siguro. Pe-pray lang naman Wala naman siguro magagalit. Amen. Ngayon ang sabi ng Job 22:5, but be very careful to keep the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord God, gave you to love the Lord your God, to walk in His ways, to obey His commands, to hold fast to Him and serve Him with all your heart and all your soul. Hallelujah. If you carefully obey all the commandments I am giving you, sabi ng Deuteronomy 11:13, today, and if you love the Lord your God and serve Him with all your heart and soul, then He will send the rains in their proper season, the early and the late rains, so you can bring in your harvest of grain and new wine and olive oil. Alam nyo, minsan, tingnan natin yung buhay natin. Ang buhay ba ninyo ay yung buhay na binigay ng Panginoon? Ano ang dahilan ng Panginoong Jesus kay Arcia na parito? Sabi sa John 10:10b, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nangyayari po ba sa inyo na naroroon ang masaganang buhay na ibinibigay ng Diyos? Hindi kayo nagkukulang. Isipin po niyo kung kayo ay naghihirap, kung may nangyayaring masama sa inyo, nasa inyo po yun Hindi ko po masabi na ako sagana dahil nagdaan po ako na kami po nung lumipat ng bahay, ventilador po sa aming kwarto, isa, nakatutok kay Pastor Amante. Nahiya pa nga po ako ibalita yun na nakatutok sa kanya dahil umiikot pag umikot, masakit sa tenga dahil may tunog na hindi maganda. Ako, alam mong hangin ko, yung sliding door ng bintana, binubukas ko para magkahangin ako sa gabi. Pero purihin ng Panginoon, suddenly, dumating ang tulong ng Panginoon. Hallelujah, yung pamangking ko, pinagpala, dahil pabor ng Diyos. Pinagpala, nakabili kami ng aircon. Hindi lang isa aircon namin ngayon, kundi 3. Purihin ng Panginoon, hallelujah, praise God. Hindi ko na kailangan ng aircon. Hindi ko na kailangan ng ventilador na may tunog. Hallelujah, aircon na. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At sagana sa pagkain. Alam niyo ba yung pagkain namin? Sobra-sobra. Kasi alam mo, ang dami ring nagbibigay. Sabi nung kapatid ko sa akin, hindi naman ang kapatid ko nagsabi noon. Kasi nung nag-blowout ako sa kabataan noong April,
Sabi nung isang kapatid ko, bakit kasi blood ka pa, di wala kang pera ngayon. Sabi ganyan. Sabi naman ng kapatid ko, hayaan mo Eka, wala naman Ekang maramot sa atin Yun ang pinaka-generous yung kapatid kong babae. Hayaan mo Eka, wala namang maramot sa atin. At alam niyo ba mga kapatid, pag ikaw pala'y mapagbigay, marami ding magbibigay sa iyo. Amen? Praise God. Marami din kaya yung mga pagkain namin, halos pagka mga cake, binibigay lang namin doon sa mga anak ni Lolet, yung kaasawa ng kapatid kong namatay, pinamimigay lang namin. Wala kaming hilig sa matatamis at kung ano pa man doon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nasa inyo yon kung bakit ang buhay ninyo ay hindi pinagpapala. Dahil ang layunin ng Diyos, bigyan tayo ng masaganang buhay. O baka naman kulang kayo sa faith. Hallelujah, sinasabi niyo yung faith, pero takot naman kayong magutom. Hallelujah, na sabi, yung iba nga pagka yung magtatights bet ba Eka ako magtatights pa pinagpagurang ko to. Kasi faith yun Yung tithes na yun ang ating binhi. Kapag tatanim, kaya pag nawalan ka ng binhi, wala ka nang aanihin. Amen? Yung tinatights na yun, yung pagbibigay natin, yan natin masusubukan ng Lord na talagang hindi siya magkukulang sa ating buhay. Sabi ron sa Isaiah 1:19, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ayon. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Maliwanag mga kapatid, di ba? Hallelujah. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, sabi ng Panginoon, tamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Praise God. Tingnan naman natin, sabi rito sa Deuteronomy 30 verse 6, the Lord your God will change your heart. Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, talagang unti-unti binabago ng Diyos ang ating puso. At sabi pa, and the hearts of all your descendants, pati yung mga puso ng ating mga anak, mga apo, so that you will love the Lord with all your heart and soul, so you may live. Pagka pala tayo ay tunay na umiibig sa Diyos, ang gagawin ng Diyos sa atin, unti-unti, babaguhin ang ating puso. Oo, hindi kadagli-dagli na tayo'y magbabago. Pero nandiyan ang Diyos na kumikilos sa buhay natin upang baguhin ang ating puso. At hindi lang ang puso natin, pati yung puso ng ating mga mahal sa buhay, mga anak, mga apo. Babaguhin din niya ang mga puso nito. At para daw makasunod sila sa pinag-uutos ng Diyos na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. At para daw mabuhay. Amen. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo ba na ako'y nakakatanggap ng death threat sa kaaway? Sabi minsan ako ay hindi ko na ipalita ito kay Pastora Cynthia Colana, sabi. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng boses, alam niyo ba yung boses ng Diablo at boses ng Diyos? May pagkakaiba, no? Kasi yung boses ng Diyos, merong pag-ibig. Alam mo, sabi niya sa akin, magsaya ka na. 3 araw ka na lang. At ikaw ay mamamatay na. Di wala akong sinabihan. Sabi ko sa loob-loob ko, nagpray ako na sa banyo, Panginoon, kung wala ka na pong gagawin sa buhay ko, hindi mo na po ako gagamitin, okay lang po sa akin yun. Pero naisip ko, sabi ko, Panginoon, masaya naman ako sa iyo. Bakit ba ako magsasaya? Masaya naman ako sa iyo. Sabi, magsaya na raw ako, 3 araw na lang ang buhay ko. Siguro ko iba yung matatakot. Hallelujah. Hindi po ako natakot. Sabi ko sa Lord, Panginoon, kung hindi mo na ako gagamitin, sige. Hallelujah. Pero ako po ay masaya sa presensya mo.
Kahit na po ako ay nahihirapan sa pagsakay-sakay, pag-akyat-akyat. Pero masaya rin po ako dahil ang presensya ng Diyos, hindi ako iniiwan. Amen! Glory to God! Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Sabi rito sa Deuteronomy 30 verse 6, yung Tagalog, babaguhin niya ng lubusan ng inyong puso at gayon din ng inyong mga anak upang ibigin niyo siya, ang Diyos, ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Aba, mabubuhay pa ng matagal. Siyempre, sino ba ang binibigyan ng buhay at kalakasan ng Diyos? Siyempre, sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Sa mga anak nyo, halimbawa, kayo mga magulang, sino ba yung malapit sa loob nyo at binibigyan nyo lagi? Pinagbibigyan nyo lagi. Hindi ba yung sumusunod? Yung nagmamahal sa inyo? Hallelujah. Bagamat walang pinipili, pero nakakalamang. Nakakalamang yung sumusunod. Hallelujah. Gusto mong bigyan lagi ng regalo. Ganyan din tayo sa Panginoon. Kung tayo raw susunod, hallelujah, hindi lang masaganang buhay, kundi, hallelujah, mahabang buhay. At sa mahabang buhay na yon, dama yung ating mga anak at ang ating mga mahal sa buhay. Sa pagbabago ng puso natin para sa Panginoon, hallelujah, kasama na babaguhin ang mga puso ng ating mga anak, ng ating mga kamag-anak para sila man ay tunay na makasunod sa ating buhay na Diyos at sila man, hallelujah, ay tunay na makapaserve sa ating Lord. Amen! Hallelujah! Yan po ang ninanais ko sa mga kamag-anak ko. Sabi, pag daw sumusunod, 1,000 generation ay pagpapalain ng Diyos. 1,000 generation. Hallelujah. Sana mangyari ito. Hallelujah. Sa mga ating mga nasasakupan, ating pamilya, ating kamag-anak na tunay, kung tayo ay sumusunod sa Diyos, sila rin ay madala natin sa pagsunod sa ating Diyos. Amen. Sino ang merong kahilingan noon? Panalangin. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 30 verse 7, ito po naman ay hindi sumusunod. And the Lord thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee. Ayun, ang sabi roon sa 7, sa Tagalog. At ang mga sumpang ito, ang sinasabi, yung mga sumpa na hindi dadapo sa atin, hindi bibigay sa atin. Ang mga sumpang ito ay ipapataw ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Kamukha nga sa Ehipto, na-share ko ng isang buwan na yung 10 plagues. Di ba? Lahat ng nagdurusa roon sa mga Ehipsyo. Hallelujah, yung mga palaka, yung mga niknik, yung nagdilim, yung namatay yung mga panganay, lahat na yun. Hallelujah, hindi raw dadapo sa inyo kundi sa inyong enemy. Yung mga tao na nagpahirap sa inyo. Hallelujah. At ang sabi nga ng Exodus 15:26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso niyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinaranas ko sa Ehipto. Dahil kasi ako ang Diyos si Yahweh, ako ang inyong tagapagpagaling. I am the Lord your healer. Ang sabi ng Exodus 15:26b. At sabi sa Deuteronomy 28:15 at following, yung mga hindi po sumusunod. Subalit kung hindi kayo makinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos, mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang hallelujah, ang mga sumpang ito. May sumpa pala, sabi sa verse 16, susumpain niya kayo at
ang inyong lungsod at ang inyong bukid, sabi sa 17, susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak. Pambihira, bibigyan pa pala ng iilang anak, ano? Mahinang ani, bibigyan pa ng mahinang ani. Talagang mahabagi ng Diyos. At kaunting alagang hayop, bibigyan pa ng alagang hayop. Sabi sa 19, hallelujah. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Kaiba ito doon sa Santiago 1:25. Sabi raw, ang sumusunod, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos ang pinapractice ito. Ang sabi niya ay sa lahat ng kanyang gagawin, ito ay pagpapalain. Kabaligtaran, ano po? Kapag hindi pala kayo sumunod, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang sabi roon, sa 24, padadalhan kayo ng kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niyo ito dahil sa hindi ninyo sinunod siya at hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibinigay sa inyo. Hindi pala tayo mawawala ng kaguluhan. Hindi raw mawawala at lagi raw nandoon ng salot at para tayo ay maubos. Yung mga hindi sumusunod, hindi po tayo. Yung mga hindi sumusunod. Sabi rito 22, lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan at sakit sa balat. Padadalhan din kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Naalala ko yung mga tagtuyot at saka yung matinding init. Sabi darating daw sa atin ang El Nino. Ano pong ginagawa natin para masugpo ang El Nino? Prayer, hindi lang po prayer, kundi yung pagsunod ay mahalaga. Alam niyo po sino po nakakaalala rito na 3 taon hindi pinabaha ang Kalumpit? Ang sabi ng isang preacher, lagi lang niyo i-share si Jesus, hindi tayo babahain. 3 years. Ano po ang nangyari? Siguro nagkulang tayo sa pagdadala ng mabuting balita. Hallelujah. Bagamat may global warming na ngayon, pero walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Walang imposible. Ako nga yung pag naririnig ko yung the big one, sabi ko, Lord, pag dumating po yung the big one at kung darating nga po, ilagay mo kami sa safe place. Sa safe place mo kami ilagay. Hindi ko alam kung saan safe place doon. Pero kapag tayo nasa Panginoon, tiyak na safe tayo. Amen! Pag nasa Panginoon tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Tiyak na safe tayo. Hallelujah! Sabi nga ng 41:10 ng Isaiah, hallelujah, ako ay sumasa inyo. Hallelujah, na ako ang magpapalakas sa inyo. Hallelujah, ako ang tutulong sa inyo. Ako rin ang magliligtas at iingatan ko kayo. Purihin ang Panginoon. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos at lalo na po tayong sumusunod sa Panginoon. Ang isang bagay po na maibibigay ko sa inyo, na mapatunayan natin sa Diyos na talagang tunay na umiibig tayo. Sabi ng John 14:15, if you love me, obey my commandments. Amen po. Sabi ko sa nagbe-birthday, ang karamihan sinasabi sa nagbe-birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Ang sinabi ko ng kay Pastor Amante, mabuhay ka hanggang gusto ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo masusunod eh. Ang Diyos ang masusunod sa buhay natin. Obey. If you love me, obey my commandments. At isa pa pong iwanan ko sa inyo, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ng 1 John 4:12, una sa 11, mga minamahal,
kung ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Naranasan ba niyo ang kadakilaan ng Diyos? Hallelujah. Kung naranasan ninyo, magbigay tayo ng pag-ibig sa iba. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Tandaan nyo, wala pa pong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo ay nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig, mga kapatid, makikita sa atin ang Diyos. Amen. Nagiging ganap ang Diyos sa ating buhay. Kaya purihin ang Panginoon, bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, kailangan po at pagsikapan po natin, pag-pray po natin na makita sa atin ang Diyos. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa umagang ito, be a God carrier of His love. Amen. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, hallelujah, maaari pong hindi paganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Pero ang dalangin po namin, hallelujah, patuloy ka pong magpakaranas sa bawat isa sa amin. Hallelujah, alam po namin na inibig mo na kami, bagamat kami makasalanang panoon. Pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para kami ay tunay na ibigin at iligtas sa kamatayan, sa impyerno. Kaya nga po sa oras na ito, patuloy po, dadali namin ang iyong pag-ibig. At sa karanasan po namin sa iyo, dahil ang pag-ibig mo ay laging nandyan araw-araw sa amin. Hallelujah. Kami po ay tunay na punuin mo ng iyong pag-ibig. Tayo po tumayo lahat. Punuin mo ng iyong pag-ibig. Hallelujah. Niyan ko po yung mga taga-panguna sa awitan. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Panginoon, alam po namin na minamahal mo kami. At ang dalangin namin, patuloy ka magpakarana sa amin, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Na ang pag-ibig mo ang ipadama mo sa amin, bagamat kami hindi pa perpekto, nagkakamali pa kami. Hallelujah. Pero ibuhos mo sa amin ang iyong pag-ibig na nag-uumapaw. Para ito naman pong pag-ibig mo ay tunay na maisalin namin sa mga nangangailangan, lalo na po, Panginoon, uhaw na uhaw sa pag-ibig mo. Mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa upang mapakilala ka sa mundong ito na ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nag-aari sa buong daigdig. At kaya mong gawin ang lahat ng bagay. At alam mo, Panginoon, kung ano ang aming mga pangangailangan, kung ano pa, Panginoon, ang dapat mong ibigay sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami na una, inibig mo kami, Panginoon. At sa gayon, sa pag-ibig mo, Panginoon, kami ay magsiserve sa iyo. Hallelujah. Mamahalin namin ang aming mga kapatid, kahit sino pa sila. Panginoon, mamahalin namin ang bawat isa. Hallelujah. Para po ikaw ay malugod, para po ikaw ay maluwalhati at maparangalan diyan sa kalangitan. Marami pong salamat ang dalangin namin. Punuin mo kami palagi na yung presensya. Punuin mo kami palagi na yung banal na Espiritu. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Nais ko po kayo personal na makipag-usap sa Diyos. Ngayon po, kung meron kayong nagawang offense sa inyong mga kapatiran, hingin natin ang kapatawaran ng Diyos. Hallelujah. Meron tayong pagkukulang sa Diyos. Hingin natin ang kanyang kapatawaran. Hallelujah. Yes, O Lord, praise you. Yes, O Lord, Panginoon. Kung kami naman po ay nagkulang sa iyo sa pagsunod, tulungan
tulungan mo kami, Panginoon. Nagdi-desire po kami sumunod sa iyo. Tulungan mo po kaming makasunod. Na mahiling ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at buong kalakasan. Lord, tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan. Yes, O Lord. Dalangin po namin magliwanag ka po sa aming mga buhay. Purihin ka. At huwag mo pong pigilin ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, sa iyong bayan. Panginoon, dahil sinabi po na mga salita mo kami na parito para sambahin ka, pagpapalain mo kami, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, hallelujah, inaangkin po namin, dala-dala namin ang iyong pagpapala. Taas po natin lahat ang ating mga kamay. Hallelujah. Sa oras pong ito, hallelujah, pinadadaloy po ng Diyos. Mapa sa inyo ang kanyang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Hallelujah. Ang biyaya po ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagliligtas ay nasa atin. Hallelujah. At ang pagsama po at paggabay ng Banal na Espiritu ay patuloy na manguna sa atin, na mapa sa atin mula ngayon at magpakailanman. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen! 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 Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. 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 Ba't kay buti ng Diyos? Ba't kay buti ng Diyos? Walang katulad kung magmahal, hindi mo maihahambing. Biyaya niya ay laging sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa Kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya. Tayo'y magkaisa, kasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya. Ang ating isigaw sa buong mundo, si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay. Tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay. Ating ipagsigawan sa mundo, si Kristo ay buhay.
biyaya mong walang hanggan, sapagkat sinabi mong hindi iiwan, kahit nasaan pa man di pababayaan. Oh, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala, ang buhay ko ay paganda ng paganda, pagkat si Jesus ay kasama. Buhay